Whole Foods, lagi ninyong naririnig ito sa akin at si iba pang mga nagsasalita sa social media on nutrition. Ano nga ba yung mga yan at saan ba nagre-reconcile ang ketogenic low carbohydrate diet at ang iba pang mga diets para hindi sila mag-away-away? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Rundown, low carbohydrate diet, animal-based diet, plant-based diet, Mediterranean diet at kung ano pang diet. Ano nga ba ang diet para sa inyo? Alam ko, gulong-gulo na kayo, pero sa katotohanan, meron naman talagang pwede pagkasunduan yan. At yan ay ang mga whole foods. Kumbaga, kung gagawa tayo ng Venn diagram, meron kayong mga bilog-bilog ng low carbohydrate diet, bilog for animal-based diet, bilog for plant-based, bilog for Mediterranean, kung ano pa naisip niyo ng mga diet. Sa gitna ng mga yan, meron tinatawag na whole foods. Ang ibig sabihin niyang whole foods ay ang mga buong pagkain, unadulterated, non-processed at minimally processed lamang kasi karamihan naman talaga sa mundo natin ngayon. Truth be told, at huwag kayong magagalit sa akin sa sasabihin ko, karamihan ng pagkain natin ngayon mga processed foods. So, ang politically correct word to describe siguro ay minimally processed. Example, ganito yan. Meron kayong mansanas, meron din kayong applesauce. Yung mansanas o yung apple, alam nyo na kinuhain mula sa puno, tapos kung taga doon ka naman sa area, pwedeng makakuha ka na niyang apple at makakain mo na yan. Wala halos prosesong nangyari. Yung applesauce naman, kinuha yung apple, dinala sa factory, pinrest yung apple at kung ano-ano pang ginawa para ibote. Hindi na po natin usually alam kung ano nga ba ang kasama doon. Yan yung tinatawag na processed food. So between the apple and the applesauce, apple ang kukunin natin para mas whole food yung dating. Pero para sa mga taong triggered na naman, isasample naman natin ang red meat at processed red meat. Pwedeng between the two, yung red meat na nabibili sa palengke lamang ang kakainin. And sa whole foods, common sa lahat ng yan ang pagtatanggal ng mga simple carbohydrates tulad ng mga sugar-sweetened beverages at matatamis sa pagkain. Yan kasi mga yan ang magpapataas ang blood sugars ninyo at inflammation na common ground din sa mga diets na nabanggit. Magkakaiba man sila ng mga sinasabing main entree nila, nasa sa inyo na po yun kung anong gusto ninyo. Lagi ko ang sinasabi sa inyo, nasa sa inyo naman kung anong gusto ninyong kainin. Hindi ko naman hawak yung mga plato at mga kaldero ninyo at mga kalan ninyo, no? Di kainin po ninyo kung anong sa tingin ninyo ang sustainable para sa inyo kung hindi naman kayo kumukonsulta sa akin. At kung kayo naman po ay kukonsulta sa akin, ang gagawin natin ay titingnan natin ang inyong current dietary habits, ibabangga natin yan sa probable effects sa inyong biochemical assessment o sa laboratory results ninyo, sa clinical findings na mayroon kayo, sa anthropometrics ninyo. Kapag may establish natin ang link ng mga yan at sa lalabas sa evaluation na kinakailangan talaga nating i-modify ang inyong mga current dietary habits, saka tayo magsasagawa ng dietary modification na pag-aagrihan nating dalawa. Di naman po pwedeng ako lang yung masusunod sa conversation natin. Dapat kasi kayo rin mismo involved sa healthcare ninyo. Kasi ano namang silbi ng isang dietary prescription kung hindi nyo naman magagawa at hindi nyo din naman masusustain. Hindi naman ito para pakialaman kayo sa mga buhay ninyo. Ito ay para mas mapabuti lamang kayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, napakahirap maghabol ng kalusugan kapag nasa banig na ng karamdaman. Take it from me. At kung kayo po ay magpapapayat, siguraduhin ninyo na kung kayo ay magsisimula ring singkinis ng ubas, dapat kapag kayo ay pumayat, ang skin ninyo ay hindi magmumukhang parang pasas dahil na-dehydrate lamang kayo. Okay? So paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!